makasaysayang araw po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa opisina ng turismo ng Tayabas upang kapanayamin ang isa sa kanilang mga kinatawan. At nga ba ang kasaysayan sa likod ng Malagundo o pwede di Malagundo? Magandang araw po. Narito na po tayo ngayon sa opisina ng turismo para kapanayamin ang isa po sa kanilang mga kinatawan. Magandang umaga po, ma'am. Ako po si Jen Patrick Lazalan, ang tourist receptionist po and also i-cultural po ito ng tanggapan po ng Turismo Kultura at Siling ng Tayabas. Sir, nakapakinig ka na po ba ng mga kwento tungkol sa kung paano itinayo ang tulay ng Malagundo o pwede di Malagundo? Ayun, kung pagbabasehan po natin ay kasaysayan, halos naman lahat ng mga lumang struktura, kagaya ng mga simbahan at mga tulay natin pong tinataraan ngayon. Ito po ay sa pamamagitan ng sapilitang pagtrabaho o polo i-servisyo at po ng panahon ng mga Kastila. Kung saan, may mga kwento din sa ating kasaysayan na kung ilan ang miyembro sa isang pamilya, kung ilan ang lalaki, pitong o times 7 ang kailangan nilang may ambag na tinistis na bato o adobe, para makapag-ambag sa pamahalaang Kastila. So, sa pamamagitan po nun, sila yung nagdadala, sila din yung gumagawa ng walang kapalit. So, sa pilitan, may mga kwento din na kung saan habang itinatayo ang tulay, marami po ang mga nasasawi dahil sa taas nito, walang mga safety gears na ginagamit. At bukod pa doon, may mga kwento din po tayo na nagkaroon ng sakit noong panahon yun. So, tumagal siya ng 10 taon para ma-construct. Hindi dahil sa malaki yung tulay. Bukod doon ay dahil nagkaroon nga po ng sakit na tumaganap noong panahon dito sa Tayabas. Sa bayan ng Tayabas matatagpuan ang Malagondong Bridge, isa sa pinakamatanda at pinakamahabang tulay na bato mula sa panahon ng Espanyol. Itinayo ito mula noong 1840 hanggang 1850 sa pamumuno ni Fray Antonio Mateos. Ang tulay ay binuo gamit ang humigit kumulang 100,000 peraso ng adobing bato at apog. Ang konstruksyon nito ay isinagawa sa pamamagitan ng sapilitang paggawa na sumasalamin sa hirap na dinanas ng mga Pilipino noong panahong yun. Ayos sa istorya matandang akin narinig ay may mga pulot pang ginagamit. May dala din po silang mga pulot. So, hindi lamang po bato. Yung po, tuwing sila ay pupunta doon? Tuwing dadaan tuwing yata. dadaan po? Kung dadaan, siya magdadala ng isang batong silyar na bato. Opo. Malaki. Ayun. Malaking mga bato talaga yun. At meron din po silang dalang pulot. Sabi ng matanda, may mga pulot pang laho. Opo. Kaya yata matibay at tuloy ng mga gulungan. Tsaka ayos sa istorya, yan daw po yung talaga napakatibay. Sa tulay pong ginawa dito sa Quezon, Opo. ay isa sa pinakamatibay at isa sa pinakamahabang tulay sa buong Quezon. Sapagkat siya po ay nung panahon din bigmaan ay pinauna ng bomba ng pangahapon yata. Yan po ay hindi nagiba. Sir, meron po ba kayong narinig na mga kwento tungkol po sa na sinasabi po ng mga matatanda o mga residente ng lokal tungkol po sa tulay ng Malagundo? Marami po mga kwento na saan nagsalit-salang mga kwento na rin po wala sa nakaraan. Ang ilan sa mga kwento ay yung mga kababalaghan na kung saan or mga kwentong bayan na kung saan sinasabi po dito na ang tulay ng Malagundo at ilang pang mga tulay sa Tayabas ay bukod sa mga adobe, sa itlog, sa molasses, sa apple, inaambagan din ng dugo ng bata o ng tao na kung saan ay nakakapagdagdag ito ng tibay doon sa tulay. Yung mga kwento pong gano'n na nagpapasalin-salin. Bukod pa doon, may mga kwento din na kung saan nagsasabi na yung mga poste o mga haligi ng bawat arko ng tulay ng Malagundo ay maaaring yung mga lagusan dahil sa laki
At kapal nito, may mga residente na nagkikwento na may mga ganung kahiwagaan o kwento doon sa tulay. So, mayroon po ba silang kilalang alamat, kwentong bayan o paniniwala na kaugnay ng tulay? Kaya tumibay yung tulay na yun. Ayan. May inilagay yatang isang babae daw, isang lalaki Ay, ganun? sa tulay. Opo. Sabi-sabi, matatanda. Kaya daw matibay. Oo, gayon. Bayan pong ang anak ko po yun ng panahon yun ay kunting bayan ay yun nga nga pong malagulong yung kinatakutan. Marami daw may nagmamayari na ibang mga kumalap, espiritu kung kalungan yun eh. Opo. Doon tinatapon na eh. Kinakabog doon sa ilog. Oh? Talagang mahiwaga. Dahil nagsabi nila, doon daw ay merong basta na lamang naharang na tao na nasa pagkadadaan, may naharang. Pagkatapos pagdating mo doon sa malapit na ilaw, ay nawawala na yung tao. Isa ko po yung sa naranasan ng unang ako ay may asawa na. Akin pong iniisip na talaga nakakatakot yung tulay. Gaya po nung mga nadidinig ko diyan na kwento ng mga mas naon sa akin na yan daw tulay na yan ay ganun nga gawa ng mga Kastila na nung araw daw pagkaka hindi ka pwedeng dumaan dyan nang wala kang dalang bato na yung mga bato na yon ay may naka-letra at makikita mo nga naman doon sa ilalim yung tulay na mayroon doon, halimbawa may P, may J, may R. Makikita mo doon sa ilalim ng tulay yung mga bato na yun. Opo. Bago ka rin makaraan dyan nung araw, yun ang mga kwento-kwento ha. Opo. Dapat may dala kang bato na Doon ko unang narinig yung malagundong sa nanay ko. Teknika nila yan. Doon ko rin unang narinig yung mga kwento ng mga may misteryo, may hiwaga. My parents, they were not much of a historian. And typical Tayabasin, sila ay, I would say, sila ay hindi historiador, kundi sila ay kwentista. Makikita mo kung gaano kaimportante at naging bahagi ng buhay ng mga Tayabasin yung Malagunlong. Doon sila naglilibang, nagpipiknik nga, sabi ko. At mahalaga yon kapag susuriin mo yung mga tawag natin doon ay mga cultural spaces, saan nagko-congregate ang tao sa isang community. Sa simbahan ba, sa patio, sa palengke. At that time, sa simbahan, sa palengke, sa Malagunlong. So, yun yung mga cultural spaces na kung saan ang mga tao ay hindi lang masaya, kundi nagsisharing sila, nagbabahaginan ng kanilang saya, ng kanilang lungkot, ng kanilang mga hinaharap na hamon sa buhay. Yun lahat ngayon ay nagaganap sa mga cultural spaces. These are, ang tawag natin ngayon ay mga safe spaces, no? Na they can be very real, authentic person. Sa kasalukuyan, hindi na ito ginagamit para sa mabibigat na sasakyan. Ngunit nananatili itong mahalagang pook pang turismo. Ang Malagunlong Bridge ay nagsisilbing tulay hindi lamang ng mga lugar, kundi pati ng kasaysayan at pagkakakilanlan ng mga Pilipino.